Hello, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Bali, welcome po sa aking vlog for today dito sa San Narciso, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang beachfront na may sukat na 1 hectare. So sa mga beach lover po na aming mga buyers po, sa nag-aabang po ng mga vlog po namin, ayan, panoorin nyo po itong video na to, baka sakali ito na po yung mag-fix sa inyo at magustuhan nyo pong property. So tara, ikutin po natin si 1 hectare na beachfront dito sa San Narciso, Quezon. Let's go! So yan po, bali, nandito na po ako din sa may pinakaharap po ng dagat. And then mapapansin po natin, medyo mabato siya. Pero ito pong part na to, ito po yung pag low tide, makikita na po natin yung pinakabuhangin niya. So low tide po kasi ngayon, so nag-appear na po yung pinakabuhangin niya, so hindi siya masyadong pino. Yan. And then hindi siya white sand, ito po ay brown sand. So papakita ko lang po yung reality po, ayan. Pero hindi naman ganun ka lalaki yung mga bato, hindi naman din ganun kapino, pero hindi siya masakit sa paa. Ayan po. Pero pagdating dito sa part na to, ito pakita natin. Yan, dito pino na yung pinakabuhangin niya. Ayan po, So bali low tide lang po, kaya nag-appear na po yung ibang part po na medyo mabuhangin o yung medyo malalaking mga bato. So yan, bali dito muna po ako magsisimulang mag-vlog kung saan pinaka-boundary po itong bakawan po na to. So susubukan ko muna pong libutin para mamaya dun tayo sa may bandang unahan na ng property. Ayan, so mapapansin po natin, meron po siyang mga bakawan dito sa may pinakadulo ng boundary ng property. Ayan po. So ito naman daw po, ang pagkakasabi po sa akin, pwede rin naman daw po itong ipatanggal or pwede naman po itong hawanin na lang para po maging pahingahan din po, para hindi naman po lahat po ay talagang mainit yung lugar. So pwede rin naman daw po itong ayusin or pagandahin kung hindi na din daw po tatanggalin yung pinakabakawan niya. So maganda rin naman po idea po yun, So lalagyan na lang natin ng design or makaisip na lang tayo ng ibang paraan para maging maganda tong part na to. At tapos mabato siya, So pinapakita ko lang po sa inyo yung reality po talaga nung pinaka-beach po, So tara, dito tayo sa may kilid. Babaybayin natin yung may pinakabakawan niya. Tapos mamaya doon tayo sa may pinakaharap na. So okay naman siya. Maganda rin maglagay dito ng mga kubo. So tayo na po yung magde-develop. Makaisip tayo ng ibang lalagay dito para magkaroon ng buhay ba yung property. Ayun, ang ganda rin naman, Maglagay tayo ng mga kubo rito. Ang ganda nito. Mga cottage. Ayan, maganda ito. So pagka low tide, ayan, lumilitaw siya. So maganda ito yung mga parang mga floating cottage. Ayan, makikita ko yung idea na yun nandun dito sa may part na to. So yan, tara. Doon naman tayo sa may bandang harapan. So naikot na natin tong part ng bakawan. Labas tayo and then punta tayo dun sa may pinaka unahan niya po, So explain ko lang po about dito sa beachfront po na to. Ito po ay nasa mother title at ito po ay may kabuuan po na 7 hectares. So ito po ay sinubdivide na and then bawat sukat po is 1 hectare. So yun po yung ginawang cut.
Susukat na po yung property. So yan, sakop na po to. Ito medyo masukal na to. Wow, ang ganda. Parang island to, oh. So yan, bali pumasok na po ako dito sa may pinaka mismong property po. Ano, kanina po dyan po ako galing sa may pinakadagat na yan. Ayan, and then nanggaling na po ako dun sa may pinakadulo ng frontage po nung dagat po, ano, kung saan meron bakawan. So gaya ng nasabi ko, magandang lagyan ng mga floating cottage po yan. So ganun yung idea na nakikita ko dyan. So lahat po yun, buhat po doon hanggang sa dito po sa kinatatayuan ko. Yan po yung kabuuan ng 7 hectares. So dito po tayo sa 1 hectare na kung saan yun nga po yung binebenta po ni owner. So tara, lakad tayo. Bali ang pinaka frontage po nitong beachfront po na to, kung yung sinasabi po natin nakaharap po dun sa pinakadagat po niya, ano, siya po ay maglalaro sa nasa 150 meters po. Tapos ito na po yung pinakalote niya. Ayan. So punong-puno siya ng mga niyog. Bali itong niyugan po na to, ito po ay maglalaro po sa nasa 150 po ang kapuno po ng niyog po natin, ano. And then kagandahan po nito, flat po yung area po natin. Tayo po ay nasa 1.2 kilometers away from National Road po tayo. And then kagandahan po rito, may line na po tayo ng kuryente. Ayan, and then may signal din po tayo ng phone. So yan po, ano, bali kasama ko po si guide. Ayan, bali po ang explanation po niya, bali doon po mag-start yung pinaka property po, ano, so papunta dito sa kinatatayuan ko. So ganyan po kahaba yung pinaka kaharap din po natin sa dagat. And then about naman po dito sa daan na to, ito po ay sakop ng property kung tutuusin. So lahat po ng malinis po na yan, isakop po yan ng bawat may-ari po ng mga properties po dito. So yan po ay pansamantala pong dinadaanan nila, pero ito pong kabila na to, sakop din po ng property. Ang mangyayari po is magkakaroon po tayo ng mga right of way doon po sa may gilid na yon, kung saan may timberland po tayo. So timberland po yung kabila na yon. So ang mangyayari po, dito po magkakaroon ng road lahat. So lahat po ng dumadaan dyan, pati mga sasakyan po, ano, pansamantala lang po yan. So dahil hindi pa po dinidevelop po si right of way, na dito po magkakat, pahaba din po yan, ano, kung ano po yung daan po na ginawa po dito, so dito lang po ililipat sa kabila. So lahat po yan makakaraan. Lahat hanggang dun po sa may dulo na yun, kung saan may mga beachfront pa rin po dun. Pero ito po, malinaw po na yan po ay sakop ng mga properties dito. So yan lang naman daw po yung sa ngayon na nagiging existing road, or yung nagiging road po natin para makapasok po tayo sa properties. So lahat po yan, diyan dumadaan po talaga. Maraming properties po kasi yung mga nandito. So hindi lang itong binibisita natin na 7 hectares po, ano.
So yan, ulitin ko lang po, ito po ay ni white sand, ito po ay brown sand. Pero makukonsider ko na rin po na maganda rin po yung property kasi ang haba rin po kasi ng pinaka-frontage niya sa may pinakadagat. So kung mga pang family use lang din naman po, ayan. And then good for investment kasi mas mabilis po tumaas ang mga value po ng mga beachfront po ano. So good for investment din po itong property na to. So yan, bali lalabas po kami ng pinaka-property. Kagaya nang nasabi ko, mamaya po, bibidyuhan po natin yung pinaka-dinaanan po natin papunta dito sa may pinaka-loob ng beachfront po. Ano? So para mas malinaw po sa inyo kung anong klase yung dinaanan po natin. So bali ang nagiging idea po ng mga namimili po ng mga beachfront po dito, bigyan ko lang po kayo ng idea, no. Yung iba po ay binibili po nila as kabuuan. Meron mga bumibili po dito ng mga 7 hectares, 5 hectares. So ang ginagawa po nila ay ini-islat-islat po nila. So kagaya rin po ni second owner kasi yung first owner po nito is patay na po ano. And then binili po ito ni second owner. So ang ginawa po niya is inislat-islat na rin po niya ito and then binebenta niya po ng panibago. So ganun po yung nangyayari. Kaya mas magandang idea rin po, ayan, bili tayo ng mga properties na hanggat mura and then saka po natin ibebenta. So magandang idea rin po for investment din po yun. So ito naman daw po ay binebenta po ni second owner sa murang halaga lang din naman po. Kasi po ay siya po ay nasa Amerika na. So kung tutuusin daw po ay hindi na niya maaasikaso. So ibebenta na lang din daw po niya ulit yung property. So tara, bibidyohan naman po natin yung pinaka kalsada niya para makita po natin kung anong klaseng road po yung dinaanan po natin. Ano? So ayan po, kung sakali magustuhan niyo itong property na to, message niyo po kami agad po ano for reservation. Ayan, ready po tayo for reservation po itong beachfront po na to. So sa mga naghahanap ng beachfront, ayan, may aabangan na po kayo. So tara po, doon na tayo sa may pinakakalsada. Ang ganda. Ganda talaga ng pinakaano niya, ang lupa niya. Nakaka-relax.